Mabuhay! Welcome sa unang virtual na pagtatapos ng Senior High School sa Castañas National High School. Simulan po natin ang ating programa sa pag-awit ng Pambansang Awit ng Pilipinas na kukumpasan ni Miss Erica H. Betania, tagapayo ng Grade 11 Perseverance. Damahin natin ang presensya ng Panginoon sa panalangin, gayon din makiisa sa pag-awit ng Calabarzon March, Lalawigan ng Quezon, at Sariaya March. Panginoon, aming makapangyarihan at pagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na inyong ibinibigay sa amin ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa isa na namang taong magtatapos. Ganun din sa lahat ng mga kaalaman aming natutunan. Salamat po sa aming mga magulang sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga punong-puno at iba pang pinuno ng paaralan sa kanilang walang kapagmang pagtuturo sa amin ng iba't ibang kaalaman at kagandahang asal. Salamat po sa aming mga kamag-aral at kaibigan sa kanilang pagbibigay buhay sa aming paglalakbay. Salamat po sa aming mahal na paaralan sa kanilang pag-aaruga at pagbibigay ng marawang tahanan. Panginoon, marami po kaming pinagdaanan. Sa loob ng ilang taon, iba't ibang uri ng problema ang aming naranasan. Naniniwala po kami, Ama, na sa aming paglalakbay sa buhay, may mga pagsubok kaming kailangan lumpasan. Bagaman, minsan ay gusto namin magtago, alam namin hindi ito maaaring takasan. Sapagkat sa iyong karunungan, ang mga bagyo, pasakit at mga paghihirap na ito ang siyang magiging daan upang kami ay mas maging matatag at mabuting nilalang. Salamat po sa pag-antabay sa amin. Taos-puso po kami humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Ang mga ito po ay bunga ng aming karupukan. Tulungan ninyo po kami hanapin ang kapayapaan at yakapin ang kabutihan. Sa araw pong ito ng aming pagtatapos, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. Buksan ninyo po ang aming mga mata upang makita ang kagandahan sa aming paligid. Buksan niyo po ang aming mga tenga sa pakikinig sa lahat ng mga mensahe ibibigay sa pakinig po ito. Naniniwala po kami na ito ay galing sa inyo. Buksan niyo rin po ang aming mga isipan upang piliin naming matutunan ang mga bagay na naaayon sa inyong kagustuhan. Higit sa lahat, buksan niyo po ang aming mga puso para mas lalo namin mahalin ang mga bagay na ipinagkakaloob niyo sa amin, katulad ng aming pag-aaral. Sa aming po mga gagawing desisyon
sa hinaharap, patuloy mo kaming gabayan. Naway gawin mo kaming ma-instrumento upang ang inyong pag-ibig ay patuloy na mananatili sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lahat po ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa timog katagalugan, sabihin mo lang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay binis at masakala. Lahat kami may pagkakaisa, sa bituin ay sama-sama. Mabuhay ang palabason, palabason sa mga panahon. Malamig ang lisan, kami talamula, Batangas, Quezon, at walang sumpa. Aming polos ng Pablo, kami pulang sama. Batangas, Pulamba, Tuguloso, Dasaritas, Talolos, Imos, Amor, Binyan, Kahuyan, Turanias, Palawan at Lindang. Hey, hey! Ang bumani ay kami-kami, at lingkod ay langin-langin. Ayan naman sa Diyos ang aming lahi. Kanaman ay paunlarin, ito ang unang layunin. Mabuhay ang palabason, palabason sa mga panahon. Lalamig ang lisan, kami talamula, Batangas, Quezon, at walang sumpa. Pagkakaroon sa Pablo, kami talasama. Batangas, Calamba, Zaragoza, Dasaritas, Ayamos, Imos, Pagkaon, Binyan, Kahuyan, Turanias, Palawan at Lindang. Hey, hey! Dito sa Timog Katagalugan, sabihin mo lang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay binis at masakala. Lahat kami may pagkakaisa, sa bituin ay sama-sama. Mabuhay ang palabason, palabason sa mga panahon. Mabuhay ang palabason, palabason sa mga panahon. Mabuhay!
sinisinta. Sayang, ikinararangal kita. Mukha mo'y mayaman, pati ang iyong karagatan. Nalaya, makalat, lahat ng iyong mamamayan. Halina't ating pagyamanin, bilang palang bayan natin. Alagaan, likas na yaman, pangarapang maiwasan. Kung ating papanuin, tangang dagat namin sa langit, upang buhay sa ating harap, lalo tulad pinapalang mananalig. Alagaan, likas na yaman, pagdarang maiwasan. Magpaluin ng dagat pagod sa lahi, upang buhay sa ating harap, lalo tulad bayan kung sinisinta. Sayang, ikinararangal kita. Mayaman, pati ang iyong karagatan. Nalaya, makalat, lahat ng iyong mamamayan. Sayang, ang Mapagpalang araw sa inyong lahat na nakasubaybay sa sandaling ito upang saksihan ang pagtatapos na ika-4 na grupo ng mga mag-aaral na kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan ng senior high school sa Castañas National High School. At upang formal na buksan ang palutuntunan ngayong hapon, narito si Rizalyn A. Hernandez, may karangalan mula sa Grade 12 Optimism para sa bating pagtanggap. Mapagpalang araw sa ating lahat. Una't higit sa lahat, maraming salamat sa buong may kapal at tayo biniyayaan ng ganitong pagkakataon. Isang malaking karangalan para sa akin na i-welcome ang bawat isa sa pinakihintay na sandali naming mga mag-aaral. Sa aming butihing punong guro, Ma'am Felicidad M. Digia, sa panauhing tagapagsalita, sa mga opisyal na kagawaran ng edukasyon at ng lokal na pamahalaan, sa ating mga kaguruan na silang naging daan para tayo ay humantong sa ating pagtatapos, sa ating mga magulang na silang naging katuwang sa pag-aaral at humaliling guro sa loob ng ating tahanan, sa kapwa ko mga kamag-aral na matagumpay na nalampasan ang taong panuruan, at sa lahat ng nanonood ng virtual na pagtatapos na ito, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay isang espesyal na araw upang saksihan ang pagdiriwang ng Castañas National High School, Senior High School sa ika-4 na pagtatapos ng mga mag-aaral sa taong panuruan 2020-2021. Sa panahon ngayon na tayo ay naharap sa isang pandemya, maraming pagsubok at hadlang ang dumating sa ating buhay, ngunit hindi tayo susuko upang makamit ang ating mga pangarap. Ang pandemya nga ito ang mag-iiwan sa atin ng madaming aral. Matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Tayo maging wise pagdating sa mga bagay-bagay, lalo na sa ating pag-aaral. Huwag magpapatalo sa kahit anumang negatibong kaisipan. Sa tamang edukasyon, makukuha natin ang minimithi nating pangarap gaano man ito kataas. Narito tayo ngayon, patuloy na lumalaban at hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Hindi pandemya o ano pa mang problema ang ahadlang sa atin upang makamit ang mga minimithi nating pangarap. Hindi pa ito ang huli. Bagkus ito'y simula pa lamang ng ating paglalakbay. Tayo ay magpatuloy at huwag susuko dahil tayo
ang pag-asa ng ating bayan. Sama-sama tayo sa pag-abot ng ating mga pangarap. Muli po, welcome po sa bawat isa at magandang araw po. Padayon. Maraming salamat, Rezaline A. Hernandez. Ngayon naman pakinggan natin ang pagbati para sa mga magsisipagtapos mula sa Kalihimang Edukasyon Leonor M. Briones, Francis Cesar B. Bringas, Direktor ng DepEd Calabarzon, Elias A. Alicaya Jr., tagapamahala ng mga paaralan sa Sangay na Lalawigan ng Quezon, at Cynthia Marquez, taga-Masid Pampurok ng Sariaya East. Sa ngalan ng kagawa ng edukasyon, pinararangal ko ang maging bahagi ng mga nagawa at nakamit ng mga magsisipagtapos ngayong taon. Sa kabila ng pagsubok ng panahon, ang ating mga mag-aaral ay nagtiyaga at nakagawa ng mahalagang bagay para sa kanilang kinabukasan. Habang ang makasaysayang panahong ito ay naghatid ng di inaasahang mga pagsubok dulot ng pandemya ng COVID-19, naniniwala ako na itong bagong henerasyon ng Pilipinong tagapagtaguyod ng bansa, silang mga nakaranas ng mga pagsubok ay magiging mahalaga sa pag-unlad ng ating bansa sa panahong darating. Sa ating kasaysayan, humarap ang ating mga bayani sa maraming hamon ng walang pag-alinlangan at takot upang alamin ang katotohanan at kalayaan sa pamamagitan ng edukasyon. Hanggang ngayon, patuloy tayong sumusuong sa mga pagsubok upang magbigay ng suporta sa edukasyon. Ika nga ni Jose Rizal, without education and liberty, which are the soil and the son of man. No reform is possible, no measure can give the result desired. Maging paalaala sana ang seremonyang ito na kaya nating malampasan ang kahit ano paman sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsisikap. Katuwang ninyo ang kagawaran at asahang gagabay at susuporta sa kahit anumang paraan upang matugunan ang anumang hamon, lalo na sa sektor ng edukasyon. Para sa ating mga magulang at mga guro, malaki ang aming utang na loob sa dedikasyon na ibinigay ninyo sa inyong mga anak sa panahon na ito. Tunay na ang inyong mga pagsisikap ay nagbunga sa ating pagdiriwang ng napakahalagang araw na ito. Patuloy natin pagsikapan na bigyan ng mas ligtas at maayos na kalagayan ang bawat mag-aaral upang hubugin sila ng mga susunod na responsabling leader at tagapagtaguyod ng ating bansa sa hinaharap. Muli, taus-pusong pagbati mula sa DepEd at mabuhay kayong lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring may pagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning may pagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at may pagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang makasiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performances sa paraang virtual. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang natin na isagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang na kakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Naway, patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithing ambisyon at pangarap sa buhay. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro
at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyong dulot ng pandemya. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder, kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos at naway ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag at mapagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Isang pagbati ng mapayapa at ligtas na araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sa mga panahong sinuong natin ang mapanubok na taong ito, nawa ay nananatili sa ating puso ang katatagan at pag-asa. Sana ay makintal sa inyong mga puso hindi ang hirap ng ating binata, ngunit ang sigasig sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa kabila ng bantang pangkalusugan. Ang tiyaga ng ating mga magulang at magulangin sa pag-agapay sa mga aralin ng kanilang anak, mahirap man kung minsan o hindi angkop sa kanilang kakayanan, ang lakas ng loob na pinamalas ng ating mga punong guro at ulo ng paaralan sa pagpapatupad ng mga adhikain para sa patuloy na edukasyon, ang bukas palad na pagtulong ng mga katuwang sa gobyerno at pribadong individual na walang hinihintay na kapalit, at ang pagsisikap ng mga mag-aaral na matutunan ang mga aralin kahit malayo sa silid-aralan, may suliraning pinansyal o nahihirapang sumabay sa bagong kapamaraanan ng pag-aaral bunsod ng pandemya. Marami na tayong dinanas na sigwa, ngunit napatunayan na kaya natin ang laban sa bisa ng unawaan at pagtutulungan sa pagsasara ng taong 2020-2021. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ambunin man tayo ng mga pagsubok sa implementasyon ng mga programang pang-edukasyon, hindi tayo manghihinayang magpatuloy. Isusulong po natin ang karapatan ng bawat Quezonian sa inklusibo at dekalidad na edukasyon, samantalang mahigpit na pinatutupad ang nararapat na pangkalusugang protokol upang bigyan ng proteksyon ng ating mga mag-aaral, guro at kawani. Hindi pa po tapos ang hamon na ating kinakaharap, subalit mas malaki pa rin ang kaya nating gawin para mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Kapit-bisig tayo para sa pagpapatuloy ng edukasyon. Narito po kami, nakikinig at handang tumugon sa inyong pangangailangan sa abot po ng aming makakaya. Muli, maligayang pagtatapos po at pagsasara ng taon. Hangad ko na lagi ang iyong tagumpay, manatiling ligtas po ang lahat at matatag. Magandang araw po sa ating lahat. Isang mainit na pagbati ang aking ipinaaabot sa inyong mga mag-aaral na nagsipagtapos ngayong taong panuruan 2020 hanggang 2021. Sa lahat ng mga guro na nagsikap at nagpunyagi na maibigay sa mga batang nagtapos ang kalidad ng edukasyon na kanilang natutunan sa iba't ibang asignatura na lalong pinatatag sa gitna ng pandemya. Ganon din sa ating mga magulang na nakiisa at nakipagtulungan sa ating mga guro para maisakatuparan ang pamamahagi ng mga module
upang magkaroon ng kaalaman ang kanilang mga anak. Tunay na kasiya-siya ang sakripisyong isinagawa ng mga pinuno ng mga paaralan, mga guro, mga mag-aaral at lalo't higit sa ating mga magulang upang maisakatuparan ang pagbibigay ng edukasyon sa ating mga mag-aaral sa loob ng isang taong panuruan. Muli, maligayang pagtatapos sa inyong lahat na nagsipagtapos. Hindi lamang dito natatapos ang inyong pag-aaral. Ito ay simula lamang upang maihanda kayo sa panibagong yugto ng inyong pakikibaka upang matupad ang inyong mga pangarap sa buhay. At lagi ninyong tatandaan na laging magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga biyayang ating natatanggap at nawa kayo ay laging gabayan sa tuwid at tamang landas ng inyong mga gawain sa buhay ng may kababaang loob. Upang ipakilala ang mga magsisipagtapos, tunghayan natin si Ginoong Gerson D. Holo, Grade 12 Chief Advisor, na susundan naman ang pagpapatibay ng pagtatapos ni Ginang Felicidad M. de Guia, punong guro isa ng Castañas National High School. Magandang hapon po sa lahat. Sa ating kagalang-galang ang punong guro ng Castañas National High School, Ginang Felicidad M. de Guia, ikinalala ko pong iharap sa inyo ang 6 na mga batang lalaki at 23 batang babae na may kabuuang 29 na mag-aaral mula sa General Academic Strand, 10 na mga batang lalaki at 8 batang babae na may kabuuang 18 mag-aaral mula sa Fish or Food Processing at 26 na mga batang lalaki at 7 babae na may kabuuang 33 mag-aaral mula sa Electrical Installation and Maintenance. Sila ay binubuo ng 42 batang babae at 38 batang lalaki na may kabuuang 80 na mag-aaral na malalahating nakatupad sa curriculum ng Basic Education Senior High School Program para sa taong panuruan 2020 at 2021 na itinagdag ang kagawaran ng edukasyon. Hinihiling ko po na inyong patunayan at pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng kagawaran ng edukasyon, ay pinagtitibay ko ang pagtatapos ngayong 14 ng Hulyo taong 2021 ng 29 na mag-aaral mula sa General Academic Strand, 18 na mag-aaral mula sa Fish and Food Processing at 33 mag-aaral mula sa Electrical Installation and Maintenance na may kabuuang 80 mag-aaral. Maligayang pagtatapos sa inyong lahat. Maraming salamat Ginang Felicidad M. de Guia sa pagpapatibay ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral. Muli, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating mga mag-aaral na nagsipagtapos sa Castañas National High School Senior High School Batch 2020-2021. Congratulations! Sa puntong ito, dumako naman tayo sa pagbibigay ng diploma sa mga mag-aaral na nagsipagtapos. Narito si Ginoong Gerson D. Holo upang ipakilala ang mga batang nagsipagtapos, pangkat leadership mula sa General Academic Strand. Susundan naman ito ng mga nagsipagtapos mula sa TVL Track, Electrical Installation and Maintenance, pangkat optimism na ipakikilala ni Ginang Maylin P. Abejo at Food Fish Processing pangkat compassion na ipakikilala naman ni Ginoong Gerald A. Sares. Magandang hapon po sa inyong lahat. Malulubog nakikilala ang mga nagsipagtapos mula sa General Academic Strand, pangkat leadership. Cultivo Jericho P. Derrama Jun Ramuel D. Tachin Marlo. Pamilar Darwin L.
Ramos Johan Michael D. Rodriguez Luke F. Alvarez Marijo L. Baladad Maria China T. Cultivo Jessica P. Dalangin Raisa Joy Liu. De la Rosa Kathleen B. Eborde Beverly G. Escarza Crystal May A. Estrope Grace T. Estrope LJF. Garcia Leia A. Gomez Christine Joy H. Malakas Sheila May L. Marcos Jomabel R. Masalunga Richmay R. Perez Erica M. Rosas Renlin A. Rubia Josephe P. Sacristia Marjorie T. Saligay Trishaline D. Sakido Angeline B. Umali Eliza May A. Balduria Glisel I. Bertuccio Christine A. Pinakikilala ang mga batang nagsipagtapos mula sa Technical, Vocational, Livelihood Track, Electrical Installation and Maintenance, pangkat Optimism. Abred Jomar C. Albino Victorino M. Almero John Eric B. Banaag Raymark M. Cerudo Joseph M. Clip Kester A. Diaz Jeremy Angelo A. Garcia Jansen P. Garcia Caden K. P. Gardose Mark Vincent. Julo Julian F. Manalo Christian V. Manalo Julo Ivan A. Mansanilla Arwin Y. Masalunga Rainier N. Mutol Tyron V. Panaligan Jimwell A. Parago John Paul L. Pelayo Jake B. Pineda Monroy B. Raet Daryl M. Ramos Mark Joseph A. San Diego Ricardo L. Tapero Alvin G. Ugtuhan Hans Gerald R. Verano Danray P. Atienza Abigail. Diaz Jerica Angel A. Garcia Lisa A. Hernandez Resalin A. Makalinaw Annabel M. Reynoso Josa D.
Romasanta Jasmine D. Isang karangalan na ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos mula sa Technical Vocational Livelihood Track, Food Fish Processing, Pangkat, Compassion. Barcelona John Lloyd D. 40 Rodel R. Espiritu Rolando Jr. B. Blindo Raymart A. Laracas John Paul A. Malakas Ivan N. Make Elliot Mon N. Marquez Janlo N. Nior Aljon F. Ruales Angelo C. Almares Angelica D. Aurin Ira Marie N. Dimapindan Kiana Armina D. Laceras Irene B. Luces Kaisel H. Maloles Carla Angelica R. Saspa Arlene R. Tonandino Joan N. Mga nagsipagtapos, nawa ay maging bahagi kayo ng pagsasakatuparan ng may magandang layunin. Kilalanin naman natin ang mga mag-aaral na nagkamit ng mga natatanging karangalan. Tawagin natin muli ang mga tagapayo mula sa 12 baita. Mayroon pong pinakikilala ang mga batang nagtamo na karangalan mula sa General Academic Exam, Pangkat, Leadership. Alvarez Maricho L. May mataas na karangalan. Esparza Cristel May A. May karangalan. Stropel Grace T. May karangalan. Stropel LJF. May karangalan. Garcia Lea A. May karangalan. Gomez Christine Joy H. May karangalan. Malakas Sheila May L. May karangalan. Marcos Jonobel R. May karangalan. Rosas Renelin A. May karangalan. Sagristino Marjorie T. May karangalan. Bertuccio Christine A. May karangalan. Pinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang mga batang nagkamit ng natatanging karangalan mula sa Technical Vocational Livelihood Track, Electrical Installation and Maintenance, Pangkat Optimism. Diaz Cherica Angel A. May karangalan. Garcia Lisa A. May karangalan. Hernandez Rezalim A. May karangalan. Isang karangalang ipakilala sa inyo ang mga batang nagkamit ng natatanging karangalan mula sa Technical Vocational Livelihood Track, Food Fish Processing, Pangkat Compassion. Almares Angelica D. May karangalan. Aurin Ira Marie N. May karangalan. Laceras Irene B. May karangalan. Congratulations muli sa mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan. Upang ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita na magbibigay ng mensahe ng inspirasyon sa ating mga nagsisipagtapos, narito si Ginang Donna Artuyo, Coordinator ng Senior High School. Ang ating panauhing pandangal ay kinilala bilang top 1 sa 100 most influential Filipino women on LinkedIn. Si Miss Wandalyn Tan Kalupik ay isang audit manager na isa na rin ngayong international speaker, coach at consultant ng mga working individuals at organizations. Sa higit 20 taon,
ipinamalas ni Miss Wandalyn ang kanyang kakayahan na nagbigay ng positibong resulta sa mga malalaking kumpanya tulad ng Intel, Ernst & Young at Emirates Airlines. Nagsimula ang kanyang international na karera sa Emirates Airlines kung saan siya nagtrabaho noong nakaraang dekada upang tumulong sa mga senior leaders na ma-improve ang kanilang performance, productivity at profits. Isa siya sa 17 Pilipino sa management team mula sa 4,974 na mga Pinoy sa Emirates Airlines nung umalis siya noong 2016. Founder, lead coach at trainer si Miss Wandalyn ng Working Moms Academy na naglalayo na matulungan ang mga nanay na magtagumpay sa kanilang personal at professional na buhay. Bilang tagapagsalita, Certified Public Accountant, NLP Master Practitioner at graduate ng T. Harv Eker's Train the Trainer program, kilala si Miss Wandalyn sa paggamit ng NLP tools at technique sa pagkatuto upang matulungan ang kanilang mga kliyente na matuto at magkaroon ng mabilis na resulta. Bilang isang asawa at ina ng 2 anak, pamilya, pagmamahal at serbisyo ang nasa gitna ng lahat ng kanyang ginagawa. Ang kanyang misyon na pumukaw, turuan at magpalakas ng iba ang nagtulak sa kanya na magsulat ng mga libro, gumawa ng isang online school at magkandak ng mga workshops. Ang kanyang pananaw sa buhay ay palakasin ng iba sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang puso, isipan at diwa. Mga mahal na mga magulang, mga magsisipagtapos, mga guro at sa lahat ng mga nanonood ng virtual na graduation na ito, atin pong salubungin ng palakpakan ang ating panauhing pandangal, Miss Wandalyn Tan Calupi. Gusto mo bang maging successful sa buhay? Do you want to bring your family out of poverty? Gusto mo bang matupad ang iyong mga pangarap? Yes, kung sumagot ka ng yes sa kahit anong question ko ngayon, I want you to please listen in the next few minutes because I will be more than happy to share with you kung paano at gaano ka-importante ang edukasyon para maabot mo ang iyong mga pangarap at maging successful ka sa iyong buhay at syempre upang maiahon mo ang iyong pamilya sa hirap. Welcome to this talk. Ito po ang ating theme for your virtual graduation, kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. I hope you don't mind if I introduce myself. My name is Wandalyn Tan Calupi. Gusto ko po magpasalamat sa mga guro ng Castañas National High School, lalo na kay Gerson Hulo for inviting me to be your speaker for your virtual graduation. Allow me to introduce myself. Recently, I thankfully got recognized as top 1 of the 100 most influential Filipino women on LinkedIn by Connected Women and VB Consulting. Ako po isang certified public accountant ng 21 years. Yes, bakit na-compute yung age ko by now? Ako po ay dating audit manager ng Emirates Airlines and I'm also the founder of Working Moms Academy. I graduated in 2000 cum laude, yes, from Sacred Heart College. Baka sabihin, ang talino ni ma'am. Ang totoo po niyang kinailangan kong graduate ng cum laude. Kinailangan ko na mataas po yung grado ko para makapag-aral ako because really, yung scholarship ko is associated with my grades. Kaya kailangan ko maging magaling, kailangan ko mag-aral mabuti. And thankfully, education brought me to where I am today. And I will tell you more stories about it. Kaya kapit lang po kayo. I am also the founder of Working Moms Academy. It is a platform and community to help mothers overcome stress and burnout so that mothers can succeed personally and professionally. And it has been my life mission. After suffering from burnout no 2014, it has been my life mission to help others live happier lives that led me to change careers from becoming an audit manager to now an international speaker, coach, and founder of Working Moms Academy. Okay, pag-usapan natin ngayon. Narinig niyo na ba ang mga quote na ito? Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, sabi ni Jose Rizal. Totoo ba yan? Naniniwala ba kayo dyan na kayo ang pag-asa ng ating bayan at ng inyong pamilya? I would like to add that. Also, baka narinig niyo na rin ba ang quote na ito?
education is the most powerful weapon which you can use to change the world, according to Nelson Mandela. Isa ito sa aking favorite quotes. Kaya nga, I started Working Moms Academy because I believe in the power of education to change lives. At lagi niyo bang naririnig ito sa mga magulang niyo? Kasi nung maliit ako, ito lagi ko naririnig sa nanay ko. Kasi when my dad died when I was 9, it was really tough for my family, especially sa aking nanay na nag-isang tumaguyod sa aming magkakapatid. At lagi niya sinasabi sa akin, mag-aral kang mabuti anak. Edukasyon lang ang kaya kong ipamana sa iyo. Totoo po yan, at ang edukasyon can bring so many places and it can definitely bring you the success that you want in your life. At pag-usapan natin ngayon, ano ba yung 3 keys to success? I want to share with you kung paano ko narating yung mga pangarap ko, kung paano ko naiahon yung pamilya ko sa kahirapan, at saka kung paano ko narating yung mga narating ko sa buhay. I've been here in Dubai for over 12 years, and thankfully, I was able to bring my mom out of poverty. After 21 years kami nagre-rent lang sa bahay. Nakapili ko siya ng bahay. Nai-travel ko rin sa iba't ibang bansa. Yung mga kapatid ko, nadala ko na sila sa Canada. So, I think I just want to share with you today how education helped me achieve many of my dreams and goals in life. At pag-usapan natin, ano ba ang 3 keys to success? Let me just share with you my 3 keys to success. And that is with the acronym LAB. L-A-B. Una, learn as you will live forever. So, pag-usapan natin mabuti yan later. Next, ask God for help. And lastly, believe that the best is yet to come. So, simulan agad natin ang lesson number 1. Learn if you will live forever. So, maybe sabihin mo, yes, graduate ka na, tapos na ako mag-aral. I want to just tell you, ang totoong buhay, madami pa kayong kailangan matutunan. Hindi tinuro sa school. Hindi naman tinuro sa school kung paano ka pag-increase ng sweldo, paano ka makipag-negotiate ng salary mo, hindi ka rin naman tinuruan paano ka makipag-deal sa iba't ibang tao, sa iba't ibang personalidad, sa iba't ibang nationality. Being here in Dubai exposed me to multiple nationalities, and that really itself is a challenge. Iba-iba yung kausap, iba-iba yung pakikisalamuha, but then, if you continuously learn and grow yourself, hindi ka talagang yung mag-aaral ka everyday, how can you be a better person if you learn life skills on how to communicate effectively, how to influence others, and really, it is very important that you continuously equip yourself with the tools to adapt with change. Nakikita niyo naman, di ba, yung mga trabaho noong unang panahon, hindi na nag-exist ngayon, okay? Yung mga kumpanya noon, tulad ng Kodak, tulad ng mga ibang yung telephone companies na nasa, yung digital, say, paper directory, wala na sila. So, you need to continuously learn and upgrade yourself. Sabi nga ni Charles Darwin, it is not the strongest of the species that survive, but it is the most who are adaptable to change. And how can you be adaptable to change? From my experience, is by learning. You might say, si ma'am, ano na siya, by this age, siguro na siya nag-aaral. No. I'm continuously learning. I've enrolled into a lot of online programs to equip myself to continuously adapt with the continuous changes in the world. At ito lang yung lagi kong sinasabi. Kung gusto mong umangat ang buhay mo, kung gusto mong may marating ka sa buhay, I just want to remind you, wala sa gobyerno, wala sa kamay ng mga magulang, yung tagumpay mo o yung buhay mo. Kasi ang totoo niyan, walang makakapigil sa'yo matuparin yung mga pangarap mo. Nothing and no one can stop you if you want to achieve something in life. And yun yung gusto kong sabihin kasi hindi ko mararating yung mga narating ko ngayon just because I conform with the society of what they're saying. So, naalala ko dati, nung nagka-accountancy ako, I have to study. Kailangan ko rin magtrabaho. Nagtrabaho ko sa KFC, nagtrabaho ko sa Jollibee, kasi kailangan kong supportahan yung pag-aaral ko. So, 50% scholar ako sa school, 50% I have to still finance that. And ang hirap-hirap magtrabaho at ang hirap-hirap mag-aral, lalo na accountancy. I remember, sabi ng din namin noon, Wanda, hindi pinapayagan na magtrabaho yung mga nag-aaral na accountancy. It was never done before. At sabi ko sa teacher ko, I
I know that, pero sir, alam niyo, kailangan ko pa rin magtrabaho, di ba, para makatapos ako ng pag-aaral. And thankfully, my teacher, I think I always challenge the status quo. I am a disruptor, I'll say. So sabi ko sa teacher ko, alam ko pa mahirap, pero kakayanin ko. And I remember many days, umiiyak ako, bakit ako nahihirapan sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, yung kaklase ko, chill na chill. But today, I want to tell you, lahat ng mga paghihirap ko na maaga kong nagtrabaho at the age of 16, na kinailangan ko magtrabaho at mag-aral ng mabuti, those skills that I learned at such an early age helped me become the successful person I am today. So, yung disiplina ng paggising na maaga, yung disiplina ng pagtatrabaho, disiplina ng pakikipagsalamuha sa ibang tao. So, please, learn as if you believe forever. Education doesn't stop the moment you graduated. This is just the beginning of the many lessons that you need to learn in life. At please be reminded, nothing and no one can stop you if you want to learn something. Lalo na ngayon, oh my God, there's so much learning available. Talagang piliin nyo lang kung anong gusto nyo. Find what sparks joy within, and I'm sure you're on your right path to success. So, sunod tayo sa tip number 2. It's letter A. Ask God for help and guidance. Ang totoo po niyan. Sabi ko sa inyo, di ba, my dad died when I was 9. Napakahirap ng buhay talaga namin. Alam ko, kung nakita ko yung paghihirap ng nanay ko, but then, I think what kept my family, what keeps me going to this date is the continuous guidance that I ask the Lord for. So, lagi kong tinatanong, Lord, bakit anong kailangan kong gawin para malampasan ko itong mga pinagdadaanan ko ngayon? Sino yung kailangan kong kausapin? So, you need to continuously speak to God, ask for His help, kasi ang totoo niyan, walang imposible sa Diyos. There are many times in my career, a lot of people were also saying, accountant ka, tapos naging speaker ka, totoo ba yan? Paano nangyari? But I think, God made a lot of things possible for me. And if He was able to make a lot of things possible for me, so He could also do the same for you. So, lagi mo lang tanongin, Lord, ano yung kailangan kong gawin para malampasan ko to? How can I move forward? Ano yung lesson na kailangan kong matutunan dito? Because God is really the God of all. He's the source of all. More than dun sa sweldo nyo na mangyayari later pag natrabaho na kayo, God is the ultimate source of your strength, your wisdom, your energy, and even your money. So you continue asking God what's the right way and the right direction for you, because that is when you will never be lost and you will always find life's joy and meaning. And of course, the last but not the least, I want you to believe that the best is yet to come. Kahit kaano kahirap yung pinagdadaanan nyo, kahit ang hirap-hirap ng buhay, pag mahihirapan kayo, believe that the best is yet to come. I was telling you earlier, when I was in college, every day, naalala ko noon, pagkatapos kong pumasok sa work, papasok ako sa Sacred Heart sa gabi, and dadaan muna ako sa chapel para mag-pray. Kasi ako tinatanong si Lord na, ba't ako mahihirapan? Ano ba talaga mangyayari sa buhay ko? And, looking back now, I want to reflect back and say, I've always believed na, ay Lord, kung anong pinagdadaanan ko, I know that the best is yet to come. So, laging yung tatandaan nyo, kasi ang totoo pala, kahit gano'n hinihirapan, walang mali sa buhay nyo. I was able to come out of poverty, naiyahon ko yung pamilya ko sa hirap, because that poverty is the motivation for me to work through life, to always give my best. At tandaan niyo, hindi lang enough na mangarap ka, kailangan syempre pagtrabahuhan niyo. Dahil sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, walang mali sa buhay. You might think, bakit napaka-unfortunate ko? Bakit ganito? I think instead of asking why, ask what? What is the brighter side? What do I need to do to move up from the situation? What do I need to do to bring myself out of poverty? So, yun ang tatlo. Kailangan natin balikan LAB. Okay? Love. Learn as if you will live forever. Ask God for help and guidance. And of course, last but not the least, believe that the best is yet to come.
I know and I learned that God has a plan for every life. So if you believe in that, if you surrender to whatever God has in plan for you, the right people, the right opportunities will come for you. And with that, I would like to thank you, dear graduates, dear parents, for watching this virtually. Ang dalangin ko, ang prayer ko, my prayer goes to everyone and each of you who's watching me on this call, na sana maniwala kayo na kahit anong mangyari, God will always provide your needs. There are best plans for your life and a bright future is waiting for you. There is nothing and no one that can stop you from living that life that you dream of. So, gawin nyo mabuti yung kaya nyo, do the best you can, and surrender all to God to give you what's the best plan for your life. And it will be revealed to you one step at a time. Lastly, I would like to invite you to please follow me on LinkedIn. Wanda Lintan Kalupig po aking pangalan. This is my link, linkedin.com/in/Coach Wanda. Also, for those of you, ang Working Moms Academy po, mga nanay, iniimbitahan ko po kayo na mag-join every week. Meron po akong live coaching call, meron akong mga webinars, marami po akong programs para sa mga nanay, para matulungan kayo na maabot ang inyong mga pangarap sa buhay. Being a mother takes a lot of responsibility. Ang dami yung kailangan gawin, right? And I understand that. That's why Working Moms Academy is here to help mothers para po maging successful kayo sa bahay, of course, inyong trabaho at sa inyong buhay. And of course, graduates, I wish you all the best. I know the best is yet to come. I'm very excited for you. These times are the most challenging but also has more doors of opportunities waiting for you. So, with that, I would like to thank you for watching. My name is Wanda Lintan Kalupig. Congratulations, graduates. God bless you. Sa pagkakataon ito, bigyan natin ng pasasalamat ang ating panauhing tagapagsalita sa pamamagitan ng pagbibigay ng sertipiko ng pasasalamat sa oras at talento na kanyang inilaan para bigyang inspirasyon ng ating mga nagsipagtapos. Itong sertipiko ng pasasalamat ay ginagawad kay Ginang Wanda Lintan Kalupig sa pagsilbi niyang panauhing tagapagsalita sa unang virtual na pagtatapos ng mag-aaral mula sa Castañas National High School, nilagdaan ni Ginang Felicidad M.D. Guia, punong guro isa ng Castañas National High School. Makulay ang naging pakikibaka ng mga nagsipagtapos sa loob ng 2 taon sa senior high school sa gitna ng pandemya. Halina at pakinggan natin ang pagsasalaysay ng kanilang kwento at pagpapahayag ng mensahe ng pasasalamat mula kay Marijo A. Alvarez, may mataas na karangalan mula sa Grade 12 Leadership. Isa pang malaking karangalan ang maging boses at kinatawan ng mga kapwa ko mag-aaral na nagsipagtapos ngayong taon sa kabila ng patuloy na hamon ng pandemya, lalo tigit sa larangan ng edukasyon. Looking back for the past 2 years of journey we all had in senior high school, it's indeed a privilege to speak to you all of our journeys of success. Una po sa lahat, binabati ko ang bawat isa, ang mga magulang, mga guro at mga mag-aaral, dahil ito po ay isang malaking hakbang para sa ating lahat. This indeed is a great path of knowledge and progress which I believe made us all victors. Endurance, growth, and victory. These are the 3 words I will describe this tiring yet fruitful journey of ours in our 2 years of stay in senior high school. Alam ko pong marami tayong sakripisyo na ibinigay dahil naging mahirap po sa ating lahat ang umayon sa sistema ngayon dahil sa pandemya. This is a season of endurance against the battles we face as changes took place at so many aspects. We endured studying on our own. Sigurado akong maraming reklamo at puna ang mga magulang at mag-aaral sa di inaasahang pagbabago sa kanasanayang uri ng edukasyon dahil sa pandemya. Maging ako isa sa mga ito. Yung iba nagtuturo pa ng ibang bata kahit sariling module hindi masagutan. Ano nga ba magagawa natin? We just endured.
May iba sa atin na mahirapan balansehin ang mga responsibilidad nila sa bahay, nag-aalaga ng kapatid, at nagtatrabaho part-time. But still, modules kept running in our minds. This took all of us a great mental stability. Yes, great mental stability. Speaking of this, many of us struggled to focus as our mind seemed to break down. Isang kaibigan na nagsabi sa akin, hindi siya makatulog, hindi siya makakain ng maayos dahil hindi niya matigilan ang pag-iisip. Imagine how hard it is to do what you need to do when it seems that your brain is so tired at apektado na rin pati ang puso at ang katawan mo. Kung ano-ano mga bagay ang pumapasok sa isip nila at hindi nila yung ma-manage ng tama. She said, I had a lot of mental struggles, especially on my ACADS. Having anxiety doesn't only mean an illness inside your head. It also affects your physical appearance and energy. I found it hard to answer my modules and learn something from it. All I want to do is to lie in bed and use my phone the whole day. I'm doing nothing yet I feel so drained and sad. Sila. Hindi nila alam kung paano lalabanan ng isang digmaang tulad nito na walang ibang nakakakita kundi sila. At kahit sila, hindi nila nakikita yon. To all those people who experienced it and still experiencing it, you can win that battle and the battles ahead. I can tell you when it will end, but every day are days to hope and ask for healing. You can be strong if you will anchor yourselves to the one who can see you and that battle within you. Don't let it live your lives. Now, in this black cap and suit, we know where we are. Ako ay hindi narito dahil lang nagawa ko. Nagawa ko kasi andyan sila. They are my friends, my teachers, my family, and of course, God. Sa aking mga kapwa mag-aral, nagpapasalamat ako dahil hindi lang kayo mga kaibigan o katabi sa upuan. Naging pamilya tayo sa isa't isa. Yung mga maliliit na tulong ay malaking kalakasan para sa isa't isa. Simpleng hi at hello. Yung mga kumusta? Those good mornings and good nights. Thank you for we have been able to get past through this because of those small gestures that actually meant big to every one of us. Thank you for cheering up each other every time we seem to break down. Salamat sa pakikinig at pagtitiwala sa isa't isa ng mga personal nating mga hinaing sa buhay. Thank you for all those friendly efforts. May we not forget all those times we shared helping each other physically and mentally throughout the years. Sa aming mga guro, maraming salamat po sa inyong pasensya sa pakikinig at pagsagot ng mga tanong namin kahit paulit-ulit ng mga ito. Thank you for supporting us in our academics and doing your best to make things easier for us. Thank you for teaching us not only academics, but advising us how to cope up and handle these kinds of situations. Salamat po sa pag-unawa at pagkonsidera ng mga personal na sitwasyon at hinaing namin. Salamat po sa pagsuporta at pagtulong sa mga college applications namin, counseling us for us to make right decisions. Isa po kayong malaking encouragement sa aming lahat. May you encourage more students like us, guide them as you did to us and inspire to pursue their dreams as you are to us. Sa aming mga magulang, thank you so much for supporting us all the way here. We wish you knew how much big your part are in our lives. Alam ko pong hindi dito matatapos ang pagsuporta niyo sa amin at nagpapasalamat po kami that you were consistent and strong, that we can always lean onto you about anything. Thank you for being thoughtful always, which made us feel strong throughout these battles. Salamat po dahil you're always there. Salamat po sa pag-intindi sa amin all those times na hindi kami nakakatulong sa inyo minsan when we were doing our modules. Thank you for caring for us so much. I guess that's already your nature. Alam ko hindi magkakapareha sa mga magulang natin, pero we should always be thankful for them. They will always be our parents and nothing can snatch them away from us. So, to my fellow students, give your parents, because they deserve it, a warm hugs and kisses and tell them you love them. Hindi yan may kukumpara sa mga sacrifices nila, but I hope
that will put smiles hindi lang sa mga labi nila pero sa mga puso nila. To my mama, I hope you know how much I love you and I'm always so grateful you are my mom. Also to you, Papa, I hope you can see this and you are happy for this achievement of mine. We love you and we miss you so much. Lastly, my greatest gratitude is to the Lord who knows all things. Sobrang nagpapasalamat ako dahil kilala niya ako na higit pa sa pagkakakilala ko sa sarili ko. For all those times that I am battling within myself, for my mind is like lost and I can't find my way back, He shows me the way to Him. He is always my rest, my sound refuge. He is my peace where no one can disturb. He is consistent and loving. His love is abundant and He is the main reason I keep going. He never gives up on me and I know I don't deserve it. But that is His great grace, and He is for me. He is all for us if we let Him be. Through the years, He never failed, even if I did. And through the years that will come, I know He will never fail. So to Him, I give all the glory. I would not be here if not for Him. So this is all for Him and because of Him. We grew together. We fought together and opo, mga guro, mga magulang, at kapwa ko nagsipagtapos, we deserve a round of applause. But may the loudest come deeply from our hearts and offer it to Him, the Almighty Lord. Again, congratulations and God bless everyone. Sinubok man tayo ng pandemya, heto't narito tayong lahat, hawak ang ating mga diploma. Kaya sa lahat ng graduates ng batch 2020 to 2021, head up high! We've done more than enough. We've all done great. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong makabuluhang mensahe, Mary Jo A. Alvarez. Tunay ngang sa okasyong ito, higit ang tagumpay ng mga magulang sa pagtatapos ng kanilang mga anak. Para sa walang sawang pagtataguyod na edukasyon ng mga nagsipagtapos, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating mga magulang. Maraming salamat po sa pagpapatuloy ng ating programa. Narito si Irene Villa Sheras, may karangalan mula sa Grade 11 Compassion para sa panunumpa ng katapatan ng mga nagsipagtapos. Ako si Erin Villa Sheras, kumakatawan sa mga nagsipagtapos, batch 2020 to 2021. Ako'y nanunumpa ng mamahalin ng buong katapatan ng Castañas National High School, ang paaralang aking pinagtapusan, ng walang pag-iimbot at buong katapatan. Bilang ganti, sisikapin ko mapanatili ang magandang pangalan at reputasyon ng aking paaralan. Matapat kong isasagawa ang mga dakilang mithiin ito at sisikapin mabuhay ng marangal upang magamit ko ang aking mga natutunan sa paglilingkod, sa aking lumika, sa aking bayan, sa aking kapwa, sa mga minamahal na magulang at sa mga butihing guro. Kasiyahan nawa ako ng Panginoon. Maraming salamat, Irene Villa Sheras. Para naman sa panunumpa ng pagsapi ng mga nagsipagtapos sa Alumni Association ng ating paaralan, narito si Ginoong Andro Cabaysa, Pangulo ng Alumni Association. Natin ang ating kanang kamay at sundan ang aking mga sasabihin para sa panunumpa. Ako si, nakikibanggit ng buong pangalan, ay buong pusong nangangako na tutuparin ko ang mga tungkulin bilang isang nagtapos sa Castañas National High School. Buong puso ako nagpapahayag na maging kasapi ng Castañas National High School Alumni Association at nangangako na susunod sa mga prinsipyo at alituntunin ng samahan. Pagsusumikapan ko na maging isang mabuting miyembro na magbibigay ng karangalan at pagkilala sa aking inang paaralan. Maglalaan ako ng panahon at suporta sa pamamagitan ng Alumni Association sa Castañas National High School. Gayun din, hihikayatin ko ang aking iba pang mga kamag-aral na makilahok at mag-ambag sa mga gawain
at adhikain ng Castañas National High School Alumni Association saan man ako dalhin ng aking kapalaran. Gabayan nawa ako ng Panginoong Diyos. Maraming salamat, Ginoong Andrew Cabaysa. Mga nagsipagtapos, ngayong kasabi na kayo na Alumni Association, makakaasa kayong kabahagi pa rin kayo ng paaralan. Nawa ay patuloy ninyong suportahan ang Castañas National High School kahit pa nalilisan kayo sa ating inang paaralan sa sandaling ito. Ngayon naman, tunghayan natin ang ating mga mag-aaral sa pag-awit nila ng himno ng paaralan. Sa pagkakataong ito, narito ang mga nagsipagtapos upang awitin ang napili nilang awit ng pagtatapos na pinamagatang This Is My Now.
Wakas na pananalita, narito si Ginoong John C. Chua, Grade 11 Chief Advisor. Sa mga nagsipagtapos, pagbati sa inyong lahat. Pinupuri ko ang inyong kasipagan, pananalig at dedikasyon para makamit ang pagtatapos ng taong panuruan 2020 at 2021 sa kabila ng patuloy na hamon at pagsubok ng kinakaharap nating pandemya. Sa pagtatapos na ito, palagi ninyong tatandaan na sa kabila ng inyong mga natutunan, gamitin ang inyong mga nalalaman sa kabutihan. Lagi ninyong piliing maging mabuti sa sarili, sa inyong pamilya at sa kapwa. Lagi ninyong hanapin ang pag-asa sa bawat pagsubok ng inyong kinakaharap at kakaharapin pa habang tinatahak ang daan patungo sa pag-unlad at tagumpay. Sa pagwawakas, sa ngalan ng Castañas National High School, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga magulang, Parent Teacher Association, kaguruan, at sa lahat ng taong tumulong para gabayan ang aming mga mag-aaral na ngayong tagumpay na nagsipagtapos. Muli, magandang araw at pagbati sa inyong pagtatapos. Dito na nagtatapos ang ating palatuntunan. Ako po ang inyong lingkod, Ginang Mariel Joy A. Navela, bumabati ng maligayang pagtatapos sa mga mag-aaral ng Castañas National High School, Senior High School, Batch 2020-2021. Hangad namin ang inyong tagumpay. Congratulations!